Holy and merciful our Heavenly Father God who loves us, thank you so much for your grace and great love. Banal at mahabagin naming Amang Diyos na nagmamahal sa amin, maraming salamat po sa iyong dakilang pag-ibig at biyaya. When we were still sinners, you had compassion on us and you saved our spirit from the eternal destruction. Nung kami po ay mga makasalanan pa, ikaw po ay nahabag sa amin at iniligtas mo po yung aming espiritu mula po sa walang hanggang pagkawasak. Today, in this Lord's Day, also we have gathered here those who are sanctified with the blood of Jesus in order to praise the Lord and also in order to listen to your word. Ngayon po na araw ng Panginoon, kami po ng mga pinabanal ng dugo ng Panginoong Hesus ay nagkatipon upang purihin po ang Panginoon at upang makapakinig po ng iyong salita. Whenever we gather together, let us understand what is the will of God and also let us get the spiritual strength through the word of God. Sa tuwing kami po ay nagkakatipon, nawa makakuha po kami ng espiritual na kalakasan sa pamamagitan po ng salita po ng Diyos. By the grace of God, we were able to finish the Samuel Academy. Sa biyaya po ng Diyos, matagumpay po namin na naisagawa yung aming pong Samuel Academy. We pray many young adult brothers and sisters will become the instrument of the gospel. Dalangin po namin na yung aming young adult group, brothers and sisters, na sila po ay maging instrumento ng Ebanghelyo. And also we are praying for incoming our District 4 Bible Seminar from tomorrow. At dinadalangin po, din po namin yung paparating po namin na District 4 Bible Seminar magmula po bukas. Let us do our best to evangelize our family members, friends, and neighbors. Gawin nawa po namin yung aming makakaya na ma-evangelize po yung aming mga kapamilya, kapitbahay at mga kaibigan. We know God really desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. Alam po namin na ang Diyos ay nagnanais ng lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Let us have one mind and cooperate one another in order to accomplish the will of God through our church. Nawa magkaroon po kami ng isang isipan at tulungan po namin yung isa't isa upang maisakatuparan po yung kalooban ng Diyos sa pamamagitan po ng aming iglesia. Today also please teach us how to live as a born-again Christian. At ngayong araw, pakiusap, turuan niyo po kami kung paano kami dapat mamuhay bilang mga born-again Christian. From the beginning of this Lord's Day sermon until the end, the Holy Spirit is with us and guide us. Magpasimula po hanggang sa matapos yung aming Lord's Day sermon, ang banal na Espiritu nawa ang tumulong at gumabay po sa amin. We know there are some brothers and sisters who are not able to join this Lord's Day sermon. Alam po namin na mayroon pa kami mga brothers and sisters na hindi po nakadala ngayon sa aming Lord's Day sermon. Whatever they are saying now, whatever they are doing now, please protect them. Also, please take care of them. Nasaan man po sila, ano man po yung kanilang ginagawa, pakiusap, protektahan niyo po sila at ingatan niyo po sila. And please let them continue their sincere Christian life. At hayaan niyo po sila na sila po ay makapagpatuloy sa kanila pong buhay Kristiyano. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Ito po yung aming dinadalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Okay, let's open our Bible. Luke chapter 16 from verse 9 to 13. Lucas chapter 16. Buksan po natin sa Biblia, sa Lucas chapter 16, magmula po verse 9 hanggang 13. Lucas chapter 16 from verse 9 to verse 13. Sa Lucas chapter 16, magmula po sa verse 9 hanggang 13. Okay, babasahin ko po. At sinasabi ko sa inyo, makipagkaibigan kayo para sa inyong mga sarili sa pamamagitan ng mga kayamanan ng kalikuan, upang kung ito'y maubos na, ay kanilang tanggapin kayo sa mga walang hanggang tahanan. Ang tapat sa kakaunti ay tapat din naman sa marami, at ang di tapat sa kakaunti ay di rin naman tapat sa marami. Kung kayo nga'y hindi naging tapat sa kayamanan ng kalikuan, sino ang magtitiwala sa inyo ng mga tunay na kayamanan? At kung hindi kayo naging tapat sa kayamanan ng iba, sino ang sa inyo'y magbibigay ng sarili ninyong pag-aari? Walang aliping makapaglilikod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuutan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. O kayo'y magiging tapat sa isa at tahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Okay, today we are going to think over this passage, Lucas chapter 16 from verse 9 to verse 13. Kaya ngayong araw po, atin pong pag-iisipan yung mga talata po na ito, dito po sa Lucas chapter 16, magmula po verse 9 hanggang 13. Today is the title of the sermon entitled, Make Friends for Yourselves by the Unrighteous Mammon. Kaya yung pamagat po ng ating sermon ngayong umaga, makipagkaibigan kayo para sa inyong mga sarili sa pamamagitan ng mga kayamanan ng kalikuan. According to this Luke chapter
16, there is the one parable of the unjust steward. Kaya ayon po dito sa Lucas chapter 16, narito po yung talinghaga patungkol po doon sa di makatarungang katiwala. A certain rich man had a steward, Kaya yung mayroon pong isang tao na nagkaroon po siya ng isang katiwala. but the steward was not faithful. He heard the steward is wasting his goods and his possession. Pero yung kanya pong katiwala, hindi po ito tapat at nakarinig po siya ng balita na nilulustay po niya at inaaksaya po niya yung kanyang mga ari-arian. That's why the master called his steward, and then he told him, give account of your stewardship, for you can no longer be steward. Kaya pagkatapos po, tinawag niya po yung kanyang katiwala at sinabi po niya sa kanya, magbigay sulit ka ng ipinagkatiwala sa iyo sapagkat hindi ka na maaaring maging katiwala pa. Yeah, this steward was not faithful. That's why he was fired by his master. Kaya ito pong katiwala na ito, hindi po siya naging tapat, kaya nga pinalayas po siya ng kanyang Panginoon. So the steward thought, I don't have any power to dig the ground. Kaya yung inakala po ng katiwala, wala kung anumang kakayahan para magbukal ng lupa. Yeah, and also I am ashamed to beg from others. At sinabi din po niya na nahihiya ko na mamalimos. So he thought, what shall I do? Kaya inakala niya po sa kanya sarili, ano yung gagawin ko? Yeah, he said, I will do this. So he called his master's the debtor who Kaya- owed to his master. Kaya po pagkatapos po nito, tinawag niya po yung lahat ng mga may utang doon po sa kanyang Panginoon. Yeah, so he asked, how much do you owe my master? Kaya po nagtanong po siya, magkano ang utang mo sa aking Panginoon? And he said, 100 measures of oil. At sinabi po niya, 100 takal ng langis. And take your bill and sit down quickly and write 50. At pagkatapos, kunin mo ang iyong kasulatan at maupo ka at isulat mo kaagad ang 50. Yeah, the debtor, he owed to the master 100 measures of the oil. But the steward, he reduced the 50%. Only write it the 50. Kaya po itong may utang na ito, siya po ay mayroong utang sa kanyang Panginoon na 100 takal ng langis, pero ito pong katiwala, kanya pong binawasan ng 50% yung kanya pong utang. And the other, he came, how much do you owe to the master? He said, 100 measures of the wheat. At pagkatapos naman, sinabi niya po dun sa iba, magkano ang utang mo? Sinabi po niya, 100 takal na trigo. He also reduced his debt. Write it 80. At pagkatapos, binawasan din po niya yung kanyang utang, isinulat po niya ng 80. Because he thought, after he is fired, maybe he can receive some help from the debtors. Dahil inakala po niya na kapag katapos na magkaroon po ng kasulatan, siya po ay makakatanggap ng tulong mula po dun sa mga meron ding utang. Okay, let's look at Luke chapter 16, verse 8. Tingnan po natin sa Lucas chapter 16 sa verse 8. So the master commended the unjust steward because he had dealt shrewdly, for the sons of this world are more shrewd in their generation than the sons of light. At pinuri ng Panginoon ang madayang katiwala sapagkat siya'y gumawang may katasuhan, sapagkat ang mga anak ng salibutang ito ay higit na tuso sa pakikitungo sa sarili nilang lahi kaysa sa mga anak na liwanag. Yes, this unjust steward, although he was unjust in his work, but for his life, he did it wisely. Kaya kahit na hindi po matuwid, ito pong katiwala po na ito, pero ginawa niya po yung kanyang gawain. And verse 9, okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3:1, at sinasabi ko sa inyo, makipagkaibigan kayo para sa inyong mga sarili sa pamamagitan ng mga kayamanan ng kalikuan, upang kung ito'y maubos na, ay kanilang tanggapin kayo sa mga walang hanggang tahanan. Yes, Jesus said to his disciples and others, and I say to you, make friends for yourselves by unrighteous mammon, that when you fail, you may receive you into the everlasting home. Kaya sinabi po ni Jesus sa kanyang mga alagad, makipag-ibigan kayo para sa inyong mga sarili sa pamamagitan ng mga kayamanan ng kalikuan,
upang kung ito'y maubos na, ay kanilang tanggapin kayo sa mga walang hanggang tahanan. First, we should understand we became the steward of God since we get salvation. Kaya pinakauna po, dapat po nating maintindihan, nung natanggap po natin yung kaligtasan, tayo po ay naging mga katiwala ng Diyos. Yeah, yes, we should know we have received everything from God's hands. Opo, dapat po nating malaman, lahat po ng mga bagay ay natanggap po natin mula po sa kamay ng Diyos. So let's think about three important things, what we received from the God. Kaya pag-isipan po natin yung tatlong mahalagang bagay na tinanggap po natin mula sa Diyos. Number one, that is the time. Kaya pinakauna po yung oras. Yeah. We should know we have a 24 hours, but this time is very important in our life. Kaya dapat po nating malaman, meron po tayong 24 na oras sa ating buhay, pero yung oras po na ito ay napakahalaga. Since we get salvation, we have to use this time for God's glory. Mula po nang matanggap natin yung kaligtasan, dapat po natin gamitin yung oras na ito para po sa kaluwalhatian ng Yes, Diyos. 1 Corinthians chapter 10, verse 31 says, whether you eat or drink or whatever you do, do all these things for the glory of God. Opo, sinabi po dun sa unang Korinto, sa chapter 10 sa verse 31, kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom, o ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. So if we know how to use our time more effectively, more wisely, maybe we can do much more things for the God's glory. Kaya kung alam po natin kung paano natin gagamitin yung ating oras sa mas epektibo at ng may katalinuhan, maaari po natin magamit yung oras para po sa kaluwalhatian ng Diyos. Bible says, according to the Psalms chapter 10, verse 17, the days of our lives are 70. If the reason of the strength they are 80. Yet their boast is labor and sorrows. Kaya It is sina- soon cut off, you fly away. Kaya sinasabi po dun sa mga awit 90, ang mga taon ng aming buhay ay 70 taon, o kung malakas kami ay 80 taon, ngunit ang mga ito ay hirap at kaguluhan lamang, ang mga ito ay madaling lumilipas at kami ay nawawala. Yes, we should know our time sure flies like an arrow. Opo, dapat po nating malaman na yung oras po natin ay mabilis pong lumilipas na gaya po ng pana. Yes, it seems like yesterday that we started this year, 2025, but it's already half of this year. Kaya para bang sinimulan lamang natin kahapon yung ating taon na 2025, pero ngayon po ay nasa kalahati na po tayo ng taon. How you are spending your time? Kaya paano mo ba ginugugol yung oras mo? Once your time is already passed, it is irrevocable. You cannot return to the past. Kaya kapag nagamit mo na yung oras mo, hindi mo na ito maibabalik pa, hindi mo na po mababalik pa yung nakaraan. Let's open our Bible with 90 verse 12. Buksan po natin sa mga awit 90 verse 12. Psalms awit 90 verse 12. Mga awit 90 sa verse 12. Verse 12, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya't turuan mo kami na bilangin ang aming mga araw upang kami ay magkaroon ng pusong may karunungan. Here, so teach us to number our days, that we may gain a heart of wisdom. So if you if you know the importance of our time, yeah, you can spend it more wisely. Kaya kung alam mo yung kahalagahan po ng ating oras, magagamit mo po ito na may katalinuhan. Our time is limited. Yung oras po natin ay limitado. You know, since we get salvation, as much as you are having a Christian life, it is much more closer to stand before the Lord. Kaya alam niyo po ba na mula po nang matanggap ninyo yung kaligtasan, habang kayo po ay nagkakaroon ng buhay Kristiyano, kayo po ay papalapit na sa pagtayo sa Panginoon. If you are spending your time for God's glory and more wisely, it's no problem when you stand before the Lord. But if you are wasting of your time, what will happen to you when you stand before the Lord? Kaya kapag ginagamit mo yung oras mo para sa kaluwalhatian sa Diyos, wala pong anumang problema kapag tumayo ka sa harapan ng Panginoon. Pero paano naman kapag inaaksaya mo yung oras mo, ano mangyayari sa iyo kapag tumayo ka na sa harapan ng Panginoon? Yes, according to this Luke chapter 16, why the unjust steward was fired by his master. Kaya ayon po dito sa Lucas chapter 16, bakit po ba pinalayas nitong Panginoon yung kanya pong katiwala? Because he was wasting his master's possession. Dahil nilulustay po niya yung mga ari-arian po ng kanyang Panginoon. We should know we have received this time
and this important time from our God. Kaya dapat po nating malaman, natanggap po natin itong mahalagang oras mula po sa ating Diyos. So if we are wasting this the time, it is not right before God. Kaya kung inaaksaya po natin yung oras po na ito, hindi po ito tama sa harapan po ng Diyos. Ephesians chapter 5, Sa Efeso po, sa chapter 5, verse 15, 16. dito po sa verse 15 hanggang 16, Ephesians chapter 5, verse 15, 16. Efeso chapter 5, verse 15 hanggang 16, Basahin po natin ng sabay-sabay. 3-1, Kaya't maging maingat kayo sa inyong paglakad, hindi gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong, na sinasamantala ang panahon, sapagkat ang mga araw ay masasama. Yes, we are living in the end of age, and the Jesus Christ second coming is very near. Opo, tayo po ay nabubuhay na sa katapusan ng panahon at napakalapit na po ng ikalawang pagdating ni Heso Kristo. That's why Bible says, verse 15, See then that you walk circumspectly, not as fools, but as wiser. Verse 16, redeeming the time because the days are evil. Kaya sinabi po dito, kaya't maging maingat kayo sa inyong paglakad, hindi gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong, na sinasamantala ang panahon, sapagkat ang mga araw ay masasama. Yeah, what is the meaning? The redeeming the time. Kaya ano po bang ibig sabihin na sinasamantala yung panahon? We should not waste our important time. Hindi po dapat natin aksayahin yung ating pong oras. Yeah, someone said, if we calculate the time, think about, we have 1,440 dollars every day. Kaya meron pong nagsabi, kung i-calculate po natin yung ating oras, meron po tayong $1,440 na dollars. So, you are receiving this amount of the money every day. Kaya natatanggap mo yung pera na ito araw-araw. But if you don't use this one, it will be disappeared. Pero kung hindi mo po ito gagamitin, ito po ay maglalaho. Yeah. So think about, if we can convert our time as the money, yeah, we may know how much our time is really important. Kaya kung malalaman, kung may convert po natin yung ating oras sa pera, malalaman po natin kung gaano po napakahalaga yung ating oras. So wise person will use his time really usefully. Kaya yung matalinong tao, gagamitin niya po ng epektibo yung kanya pong oras. And wise person will not waste his time. At yung matalinong tao, hindi niya po inaaksaya yung kanyang oras. And number two, God also gave us the talent to everyone. At pangalawang bagay po, yung Diyos po ay nagbigay po sa atin ng iba't ibang talento para po sa bawat isa. We know the different talents were given to each person. Kaya alam po natin na mayroon pong binigay na iba't ibang talento para po sa bawat isa. If you read the Matthew chapter 25, there is the parable of the talents. Kaya kung titingnan po ninyo sa Mateo chapter 25, naroon po yung talinghaga patungkol po sa talento. So someone, he received the 5 talents, and the other one 2 talents, and the last one only 1 talent. Kaya yung isa po ay nakatanggap po siya ng 5 talento, yung isa naman ay 2 talento, at yung panghuli naman po ay 1 talento. Yes, we also have received some talent from God's hands. Opo, tayo po ay nakatanggap ng ilang mga talento mula po sa kamay ng Diyos. Yeah, if you are really good at singing, yeah, you have received the beautiful voice and then singing talents from God's hands. Kaya kung magaling ka po sa pagkanta, natanggap mo po itong mahalagang talento, yung pag-awit mula po sa kamay ng Diyos. If you are good at making something, it is also good talent. Kaya kung magaling ka naman sa paggawa po ng ibang mga bagay, ito rin po ay mabuting talento. We should know why God gave me this kind of the talent. Dapat po nating malaman, bakit ba ibinigay ng Diyos sa akin yung ganitong mga talento? When we use this talent for the God's glory, it is really valuable and it is really important. Kaya kapag gagamitin po natin yung talento po na ito para po sa kaluwalhatian ng Diyos, ito po ay napakahalaga. Let's open our Bible. Exodus chapter 38. Buksan po natin sa Exodus chapter 38. Exodus chapter 38.
sa Exodo chapter 38. Verse 23, babasahin ko po. At kasama niya si Aholiab na anak ni Ahisamak sa lipi ni Dan na manguukit at biyasang manggagawa at mambuburda sa telang asul, kulay ube, pula at hinabing pinong lino. Yeah, here, when the Israel people, they make the tabernacle with the various kind of the material, there was the one man whose name was Aholiab, the son of the Ahisamach, and the tribe of Dan. He was an engraver and designer, or weaver of the blue, purple, and the scarlet red, and the fine linen. Yeah, he was a good designer and the engraver. That's why he used his talent to make the tabernacle. Kaya po yung nung panahon po na gumagawa po ng tabernakulo yung mga Israelita, meron po isang tao na nagangalang Aholiab na anak ni Ahisamak sa lipi po ni Dan. Isa po siyang manguukit at bihasa po siyang manggagawa, kaya ginamit niya po yung kanyang talento para po sa gawain. Okay, unang Kronika, chapter 25. Sa unang kronika po, sa chapter 25. First Kronika, chapter 25, verse 1. Sa unang kronika, chapter 25, dito po sa verse 1. Okay, babasahin ko po. Ibinukod din ni David at ng mga punong kawal ng hukbo para sa paglilingkod ang ilan sa mga anak ni Asaph, Heman at Jedutun na magpapahayag ng propesiya sa saliw ng mga alpa, mga lira at ng mga pompyang, ang talaan ng gumawa ng gawain at ang kanilang mga tungkulin ay sina. Yeah, here. And the number of the skilled men performing their service works. Yeah, so who are they? Yeah, nowadays they are like a choir member. Kaya dito po, sinabi po dito ng mga magpapahayag ng propesiya sa mga saliw ng mga alpa. Kaya sino po ito? Sa panahon po natin ngayon, ito po yung choir. Yeah, they were good at in the singing, praising, and also they are good at in playing the musical instruments. Kaya sila po ay magaling sa pag-awit, sa pagpupuri, at sa paggamit po ng mga instrumento. Yeah, so if you have a good voice, and then if you are singing very well, maybe you can join in the choir ministry also. Kaya kung meron ka pong magandang boses, kaya maaari ka rin pong makiluhok sa choir ministry. Because it was given by God, and then when we use this talent for God's glory, it is right. Kaya dahil ito po ay talento po na mula po sa Diyos, at kung gagamitin po natin ito para sa kaluwalhatian ng Diyos, ito po ay tama sa paningin ng Diyos. Unang Pedro chapter 4. Sa unang Pedro po, sa chapter 4. Unang Pedro chapter 4, verse 10. Sa unang Pedro, sa chapter 4, dito po sa verse 10. Okay, verse 10, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kung paano ang bawat isa ay tumanggap ng kaloob, ipaglingkod ito sa isa't isa bilang mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. Yeah, as each one has received a gift, minister it to one another, as good steward of the manifold grace of God. Yeah, if you receive this any gift or talent from God, you should use this talent for God's glory. Kaya kapag tumanggap po kayo ng mga ganitong kaloob o mga talento, dapat niyo po itong gamitin para po sa kaluwalhatian ng Diyos. So I really hope among our Young Red Group brothers and sisters, since you get salvation, maybe more than 1 year, if you don't have any ministry, it's much better. You can join in the ministry together. Kaya ako po ay umaasa na sa ating po mga young adult group na mga kapatiran, kung kayo po ay naligtas na ng 1 taon na mahigit, kaya maganda po na kayo po ay makiluhok sa mga ministry. Yeah, not only Young Red Group, all the women's group and also the men's group. Yeah, what is the ministry? In case of the women's group, also those who are cooking very well, they can join in the cooking ministry. Kaya po hindi lamang po sa ating young adult group, kundi maging sa ating women's group at men's group. Kaya sa kaso po ng mga women's group, kung meron po mga magagaling magluto, maaari po kayo makiluhok sa ating cooking ministry. Yeah, the men's group, yesterday also, they helped the painting of the chairs. That's why
our chair became much more beautiful. Kaya po maging yung ating pong men's group, kahapon sila po ay nagpintura ng mga upuan, kaya yung mga upuan po natin ngayon, ito po ay magaganda na. And among the brothers and sisters, if there are anyone who can teach the children or who can take care of the children very well, they can also join in the church school ministry. Kaya maging doon naman po sa mga kabataan, kung meron po mga marunong mag-alaga ng mga bata, maaari din po sila makilahok sa mga church school ministry. It is much better to have a ministry in the church rather than you don't have the ministry in the church. Kaya mas mabuti po na meron ka pong ministry sa loob po ng church kaysa po sa wala kang ministry sa loob ng church. Yeah, when you have a ministry, you can continue your Christian life. And also, it will be much better for your Christian life. Kaya kung meron ka pong ministry, ikaw po ay makakapagpatuloy sa iyong buhay Kristiyano at magiging maayos po yung iyong buhay Kristiyano. If you don't have the ministry, maybe you will not have any responsibility as the church members. Kaya kung wala po kayong ministry, marahil hindi po kayo magkakaroon ng responsibilidad bilang membro po sa church. And number 3, our Lord also gave us the material things. At pangatlo po, yung ating din pong Panginoon, binigyan niyo po tayo ng mga material na mga bagay. So we should remember what we received everything from God's hands. Kaya dapat po nating tandaan na lahat po ng mga bagay na natatanggap po natin ay mula po sa kamay ng Diyos. How we are using this material thing also is very important. Kaya kung paano po natin ginagamit ito po mga material na mga bagay, ito rin po ay napakahalaga. Okay, let's go back to Luke chapter 16. Balikan po natin sa Lucas, sa chapter 16. Verse 10 and 11. Dito po sa verse 10 hanggang 11. Lucas chapter 16, verse 10 and verse 11. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Ang tapat sa kakaunti ay tapat din naman sa marami, at ang di tapat sa kakaunti ay di rin naman tapat sa marami. Kung kayo nga'y hindi naging tapat sa kayamanan ng kalikuan, sino ang magtitiwala sa inyo ng mga tunay na kayamanan? He who is faithful in what is the least is faithful also in much. And he who is unjust in what is the least is unjust also in much. Yeah, what does it mean? Here, least. What does it mean? The least. Kaya dito po, ano po yung ibig sabihin ng salitang kakaunti? In this passage, the least implies the material things and the money. Kaya sa patalata po na ito, yung kakaunti po na salita, ito po ay tumutukoy sa material na bagay o sa pera. If you are not faithful in the material things, especially the money, you cannot be faithful much more bigger things. Kaya kung hindi ka po tapat sa kakaunti sa material na bagay o sa pera, hindi ka rin po magiging tapat sa sa marami. Yeah. You know, where your heart is, it depends on where. Let's open the Bible, Matthew chapter 6. Buksan po natin sa Mateo, sa chapter 6. Matthew chapter 6, verse 24. Sa Mateo po, chapter 6, sa verse 24. 21. Matthew chapter 6, verse 21. Sa Mateo po, sa chapter 6, sa verse 21. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso. For where your treasure is, there your heart will be also. So, when we check the sermons, the faith, there are two important things. Number 1, there is the time, and number 2, there is the material things. Kaya kapag susuriin po natin yung pananampalataya po ng isang tao, ito po ay sa pamamagitan ng dalawang bagay. Una po sa oras, pangalawa yung pera. First, where does he use the time? Kaya pinakauna, saan niya ginagamit yung kanyang oras? How he is spending his time? Kaya paano niya ba ginugugol yung kanyang oras? If he is using the time only for himself, it means that he does not live for the God's glory. Kaya kung ginagamit niya lamang yung kanyang oras para sa kanyang sarili, ibig sabihin, hindi ito para sa kaliwalhatian ng Diyos. Truly born-again Christian, they will have a priority
to use the time for God's glory. Yung mga tunay na born again Christian, meron po silang prioridad na gamitin po yung oras para sa kaluwalhatian ng Diyos. And number two, the material things. Since you get salvation, how you are using the material things is very important. At pangalawa po, yung material po na mga bagay, mula po nang matanggap ninyo yung kaligtasan, yung paggamit po ng material ng mga bagay ay napakahalaga. Yeah, as the Bible says here, Matthew chapter 6, verse 21, for where your treasure is, there your heart will be also. Kaya kagaya po na sinabi dito, sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso. Yeah. Where you are using your material things, only for yourself or for the work of God. Kaya saan mo ginagamit yung mga material mo mga bagay, para ba sa iyong sarili o para sa gawain ng Diyos? Yeah. That's why Jesus said, if you look at Matthew chapter 6, verse 20, or so, Matthew chapter 6, verse 20, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kundi magtipon kayo para sa inyong sarili na mga kayamanan sa langit, na doon ang bukbok at ang kalawang ay hindi makapaninira, at ang mga magnanakaw ay hindi rin makakapasok ni makapagnanakaw. Lay up for yourself treasure in heaven, where neither moth nor the rust destroy, and where thieves do not break in and steal. Yeah, lay up for yourself treasure where? Not on the earth, in heaven. Kaya sinabi po dito, kundi magtipon kayo para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa langit, na doon ang bukbok at ang kalawang ay hindi makapaninira, at ang mga magnanakaw ay hindi rin makakapasok ni makakapagnakaw. If you read Luke chapter 12, there is the story of the foolish rich man. Kaya kung titinan po ninyo dun sa Lucas chapter 12, naroon po yung kwento patungkol po dun sa mayamang hangal. This rich man, he worked very hard. Yeah, he was very faithful in his work. Kaya yung lalaki po na ito pong mayaman na tao, siya po ay talagang masipag sa kanyang gawain. That's why his barns was not enough. He pulled down his barns and then built it greater. Kaya nga po, napuno po yung kanyang kamalig at nagtayo po siya ng mas malalaki. And he lays up many things in his barns. At nagtipon po siya ng napakaraming bagay para po sa kanyang kamalig. After he laid up many things, he said, so, you have many goods. Take ease, drink, marry. Kaya pagkatapos po niya na mag-imbak ng napakaraming bagay, sinabi po niya sa kanyang kaluluwa, marami ka ng pag-ari na kaimbak, magpahinga ka, kumain ka, magsaya ka. What does it mean? After he lays up many things, he wanted to enjoy his life. Kaya ano pong ibig sabihin nito na pagkatapos po niyang mag-imbak ng maraming bagay, gusto niya na po magpakasaya sa kanyang buhay. But God said to him, fool, tonight I will take your spirit. Pero sinabi po ng Diyos sa kanya, hangal, sa gabing ito ay kukunin ang iyong kaluluwa. Although he lays up many things for himself, if God takes his spirit tonight, it will be useless. Kaya kahit na nagtipon po siya ng napakaraming bagay para sa kanyang sarili, pero kung kukunin naman ng Diyos yung kanyang kaluluwa ngayong gabi, ito po ay walang kabuluhan. We need to think about why God said to this man, the rich man, you fool, you are really foolish. Kaya kailangan po natin pag-isipan kung bakit po sinabi ng Diyos sa lalaking ito na hangal. He prepared everything for his physical life. Naganda po siya ng napakaraming bagay para po sa kanyang pisikal na buhay. He laid up many things in this world. At nag-ipon po siya ng napakaraming bagay sa mundong ito. But what the Bible says, lay up your treasure not on the earth, in heaven. Kaya pero ano po sinasabi ng Biblia, ilagak ninyo ang inyong mga kayamanan sa langit, hindi po sa lupa. Because if you lays up in this world, it shall be destroyed, and then it shall be disappeared. Dahil kung ilalagak po ninyo ito sa lupa, ito po ay maglalaho at ito po ay masisira. Luke chapter 12. Sa Lucas po, sa chapter 12. Lucas chapter 12. Sa Lucas, sa chapter 12. Verse 20 and 21. Magmula po sa verse 20 hanggang 21. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Subalit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabing ito ay kukunin ang iyong kaluluwa, at kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Gayon nga ang nagtitipon ng kayamanan para sa kanyang sarili, subalit hindi mayaman sa Diyos. Yeah. So here, verse 21, so is he who lays up treasure for himself and is not rich toward God. Yes, this rich man,
he laid up material things only for himself in this world, but he did not prepare any things for God. Kaya ito pong mayaman na lalaki na ito, siya po ay nagtipon ng mga kayamanan para po sa mundong ito, subalit hindi po para sa Diyos. Our born-again Christian is different, right? Since we get salvation, this world is just temporary. Pero iba po tayo mga born-again Christian, tama po, mula po nang matanggap po natin yung kaligtasan, tayo po ay nabubuhay sa mundong ito. And even our body and our spirit were bought through the blood of Jesus. At maging yung ating katawan at espiritu, ito po ay binili sa pamamagitan po ng dugo ni Jesus. That's why Bible says we should use everything, our body and even our material things, only for the God's glory. Kaya nga po sinasabi na Biblia na dapat po natin gamitin yung ating katawan at yung ating mga material para po sa kaluwalhatian ng Diyos. Unang Korinto chapter 6. Sa unang Korinto po, sa chapter 6, verse 19-20. magmula po sa verse 19 hanggang 20. Unang Korinto chapter 6, verse 19-20. Sa unang Korinto, sa chapter 6, magmula po sa verse 19 hanggang 20. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. O hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos, at kayo ay hindi sa inyong sarili, sapagkat kayo'y binili sa isang halaga, kaya't luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Yes, Bible says, you are not your own. Verse 20, for you are bought at a price. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Kaya sinabi po, kayo ay hindi sa inyong sarili, sapagkat kayo'y binili sa isang halaga, kaya't luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Actually, as a born-again Christian, if we really obey to the God's word, and then if we are really doing the good Christian life, there is also a promise of the material blessing from God. Kaya sa katunayan po, kung tayo po ay sumusunod sa salita ng Diyos at nagkakaroon ng maayos sa buhay Kristiyano, meron pong pangako yung Diyos sa material na pagpapala. Let's look at Proverbs, Kawikaan 22. Buksan po natin sa Kawikaan 22. Kawikaan 22, verse 4. Sa Kawikaan 22 sa verse 4. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang gantimpala sa pagpapakumbaba at takot sa Panginoon ay kayamanan, karangalan at buhay. Yes, here, by humility and the fear of the Lord are riches and honor and life. There are three blessings, right? Number 1, riches. And number 2, honor. And number 3, life. Meron pong tatlong pagpapala. Tama po, una yung kayamanan, pangalawa yung karangalan, pangatlo yung buhay. Yes. If we really obey to the God's word, and then if we having a really good Christian life, yeah, this is the promise from our God. Kaya talagang ito po ay totoo kung tayo po ay sumusunod sa Diyos at tayo po ay nagkakaroon ng maayos na buhay Kristiyano, ito po yung pangako mula po sa Diyos. As we already learned, we know the richest people in this world, they are Jewish. Kaya gaya po ng ating natutunan na, alam po natin na yung taong pinakamayayaman sa mundong ito ay yung mga Hudyo. Yeah, Israelite, the Jewish people, how they were able to receive this kind of the material blessing. Kaya yung mga Israelita, yung mga Hudyo, paano ba nila natanggap ito pong mga pagpapala sa material? Actually, Israelite, they are really faithful in their tithe and offering to God. Kaya sa katunayan po, yung mga Israelita, sila po ay tapat sa kanila pong ikapu at paghahandog sa Panginoon. Yeah, when they really obey to the God's word, yeah, they were able to receive this kind of the material blessing. Kaya kapag sila po ay sumusunod sa salita po ng Diyos, tinatanggap po nila ito pong material na pagpapala. You may know that John D. Rockefeller, the richest man in this world, Marahil nakikilala po ninyo si John D. Rockefeller, siya po yung taong pinakamayaman sa mundong ito. how he was able to become the richest man in this world. Kaya paano po siya naging pinakamayaman na tao sa mundong ito? Yeah, according to his book, biography, he left some important message. Actually, his mother
was a very sincere Christian. Kaya ayon po sa kanyang aklat, nag-iwan po siya ng napakahalagang mensahe. Sa katunayan po yung kanyang nanay, siya po ay tapat na Kristiyano. And her mother left the important last word to the Rockefeller. At yung kanya pong nanay, nag-iwan po siya ng mahalagang mga salita sa kanya pong anak na si Rockefeller. Yeah, number one, fear God and honor Him sincerely. Kaya pinakauna po, matakot ka sa Diyos at igalang mo siya ng may katapatan. And number two, when you attend the church, always sit in the front. At pangalawang bagay po, sa tuwing dumadalo ka sa church, palagi ka dapat umupo sa harapan. Yeah. Yeah, when you look at our church, sometimes even the front seat is vacant. Actually, the front seat is a really good place to focus to listen to the Word of God. Gaya po ng nalalaman ninyo sa ating pong church, minsan yung upuan po natin sa harapan, ito po ay bakante. Sa katunayan, ito po ay magandang lugar para po makapagtuon ng pansin sa salita ng Diyos. You know, the John D. Rockefeller, his mother, always told him, the Rockefeller, please be seated in front in order to listen to the Word of God. Alam niyo po ba na yung nanay po ni Rockefeller, palagi po siyang sinasabihan na dapat siyang palaging umupo sa harapan upang makapakinig na salita ng Diyos. And please read the Bible every day. At magbasa ka ng Biblia araw-araw. Yeah. And please start the morning with the prayer. At simulan mo yung umaga mo na mayroong pananalangin. And also, before you go to bed, also pray to God. At bago ka rin matulog, dapat ka rin manalangin sa Diyos. Actually, we know this is the duties of the Christian. Sa katunayan, alam po natin na ito yung mga tungkulin ng mga Kristiyano. And the last, his mother said, be faithful giving tithe. At pinakahuli po, yung huling sinabi po ng kanyang nanay, maging tapat ka sa pagbibigay ng ikapo o ng tithes. Yes, Rockefeller, he was trying to follow his mother's the word. Opo, si Rockefeller, sinubukan niya po na sundin yung salita po ng kanyang nanay. Actually, he was able to find the oil, through the story of the Bible. Kaya sa katunayan po, nagawa niya pong makatagpo ng langis sa pamamagitan po ng kwento sa Biblia. Yeah, he was able to establish the Standard Oil Company. Kaya nagawa niya po na makapagtayo ng Standard Oil na kumpanya. Yeah, because of the Bible, actually he became the richest man. Kaya dahil po sa Biblia, sa katunayan siya po ay naging pinakamayamang tao. Yeah, it is really true. When we are really faithful in our Christian life, also there is the promise of the material blessing from God. Kaya ito rin po ay talagang totoo kung tayo po ay tapat sa ating buhay Kristiyano, meron pong pangako po na material na pagpapala na mula po sa Diyos. Why? Why do we not receive the material blessing from God? Kaya bakit ba tayo hindi nakakatanggap na material na pagpapala mula sa Diyos? If we can receive the lessons through the story of the also Israelites. Kaya makakatanggap din po tayo ng mahalagang aral sa pamamagitan po ng kwento ng mga Israelita. If you read Malachi, Israelite, in the days of the Malachi, they left God. They did not worship God properly. Kaya kung titinan niyo po, sa panahon po ni Malakias, yung mga Israelita, iniwan po nila yung Diyos at hindi po sila naglilingkod sa Diyos na maayos. Even they despised the God's offering. At maging yung paghahandog po sa Diyos, ito po ay kanilang kinakamuhian. And they brought the offering, like a lame or blemish or blind, which is not acceptable to God. At sa tuwing sila po ay naghahandog, sila po ay nagdadala ng mga pilay, mga bulag at may kapintasan. Let's open the Bible. Malachi chapter 3. Buksan po natin sa Malakias sa chapter 3. Chapter 1 verse 8. Una po sa chapter 1 po sa verse 8. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3-1. Kapag kayo'y naghahandog ng mga bulag na hayop bilang alay, di ba masama iyon? At kapag kayo'y naghahandog ng mga pilay at may sakit, hindi ba masama iyon? Subukan mong ihandog iyon sa iyong gobernador, masisiyahan kaya siya sa iyo, o papakitaan ka kaya niya ng kabutihan? Sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Yeah. So, when you offer the blind as a sacrifice, is it not evil? Right? Actually, when they are trying to offer something to God,
it should be the best. Huh? Kaya sa katunayan po, sa tuwing sila po ay naghahandog para sa Diyos, dapat ito po yung pinakamaganda. But Bible says, a son honors his father, and his servant his master. If then I am the father, where is my honor? And if I am master, where is my reverence? Kaya sinasabi po dito, iginagalang ng anak ang kanyang ama at ang mga utusan ng kanilang amo, kung ako ngay isang ama, nasa ng karangalang nararapat sa akin. If we really believe our Lord as our Savior, and then if we really admit we have received everything from God, we wanted to give the best things to the Lord. Kaya kung nakikilala po natin yung ating Panginoon bilang ating tagapagligtas, at kung inaamin po natin sa ating sarili na tumatanggap tayo ng mga bagay mula sa Diyos, gusto po natin ibigay yung pinakamagandang bagay para po sa Panginoon. But Israelite, when their heart is departed from the Lord, they despised even the God's offering. Pero yung mga Israelita, nung nalayo po yung kanilang puso mula po sa Diyos, kinamuhian po nila yung paghahandog. Yeah. And Bible says, Malachi chapter 3, At sinasabi rin po dito sa Malakias sa chapter 3, verse 8, dito po sa verse 8, verse 8 and verse 9, basahin po natin ng sabay-sabay. 3:1, nananakawan ba ng tao ang Diyos? Gayon may ninanakawan ninyo ako, ngunit inyong sinasabi, paano ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog, kayo isinumpa ng isang sumpa, sapagkat ninanakawan ninyo ako ng inyong buong bansa. Yeah, here, will a man rob God? Yet you have robbed me. But you say, in what way have we robbed you? In tithe and offerings. If we are not faithful in the tithe and offering, it means we robbed the God. We are stealing the God's possession. Kaya kung hindi po tayo tapat sa ating tithes at offering, ibig sabihin, ninanakawan po natin yung Diyos yung kanyang ari-arian. Yeah, this is the reason why the Israelites, they were not able to receive the blessing. You are cursed with a curse, for you have robbed me, even the whole nation. Kaya ito po yung dahilan kung bakit yung mga Israelita, hindi po sila tumanggap na material na pagpapala. Sinabi po dito, kayo isinumpa ng isang sumpa, sapagkat ninanakawan ninyo ako ng inyong buong bansa. And verse 10, okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3:1, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At sa gayoy subukin ninyo ako ngayon, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, tingnan ninyo kung hindi ko bubuksan para sa inyo ang mga bintana ng langit at ibubuhos ko sa inyo ang isang pagkapala na walang sapat na kalalagyan. Yes, this is also promise of God. When you are really faithful in the tithe and offering, God will open the windows of the heaven and God will pour the material blessing to you. Opo, ito rin po ay totoo. Kung ikaw po ay tapat sa pag-ibigay po ng tithes at offering, yung Panginoon, bubuksan niya po para sa iyo yung bintana ng langit at ibubuhos niya po sa inyo yung material na pagpapala. Yeah, what is the meaning of the tithe? Tithe, we should not misunderstand. 9, among the 10, 9 belongs to me and then 1 belongs to God. It does not mean. Kaya yung ikapo o yung tithes, hindi po ito nangangahulugan na yung siyam ay nabibilang sa akin at yung isa ay para sa Diyos. 10, all things belongs to God. And then I received all these things from God's hands. Kaya yung 10, itong lahat ng mga bagay na ito ay para sa Diyos at lahat ng mga ito ay para sa kamay ng Diyos. Yes, it is really true. We have received our life from God's hands. Opo, ito po ay totoo na tinanggap po natin yung ating buhay mula po sa kamay ng Diyos. And we are breathing every day and we are living by the grace of God. At tayo po ay humihinga araw-araw at tayo po ay nabubuhay sa biyaya po ng Diyos. Yeah, we have received all this from God's hands. Opo, natanggap po natin yung lahat ng mga ito mula po sa kamay ng Diyos. As the expression of the thanks, we will give tithe. Oh. Kaya bilang pagpapahayag ng pasasalamat, tayo po ay nagbibigay ng ikapu. Yeah, this is the meaning of the tithe. Kaya ito po yung ibig sabihin ng ikapu. Our born-again Christian, we should remember we have received everything from God's hands. Kaya tayo po mga born-again Christian, dapat po nating tandaan na tinanggap po natin yung lahat ng mga bagay mula po sa kamay ng Diyos. Israelite, if you look at Haggai chapter 1, 2 also, Israelite, they had to
rebuild the God's temple. It's time to rebuild the God's temple. But they only focused on their physical life. Kaya kung titingnan niyo po doon po sa Hagay, doon po sa chapter 1 at sa chapter 2, yung mga Israelita, dapat po nila na itayo muli yung templo, ngunit yung mga Israelita, sila po ay nakatuon sa kanilang pisikal na buhay. Okay, Haggai chapter 1. Tingnan po natin sa Hagay, sa chapter 1. From verse 4 to 6, babasahin ko po. Panahon ba para sa inyong mga sarili na minirahan sa inyong mga bahay na may kisame, samantalang ang bahay na ito ay nananatiling wasak? Ngayon ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, pag-isipan ninyo ang inyong mga lakad. Kayo'y nagasik na marami, ngunit umaani ng kaunti. Kayo'y kumakain, ngunit hindi kayo nabubusog. Kayo'y umiinom, ngunit hindi kayo nasisiyahan. Kayo'y nagdaramit, ngunit walang naiinitan. At kayong tumatanggap ng sahod ay tumatanggap ng sahod upang ilagay sa supot na may mga butas. Even the God's temple was ruined. It was stopped around 14 years. But the Israelites, they did not consider to rebuild it again. Kaya dun, yung pagtatayo po ng templo, ito po ay natigil at ito po ay nasira sa loob po ng 14 na taon, pero yung mga Israelita, hindi po nila isinasaalang-alang na muli pong itayo yung templo. But they are living in the paneled house. It means they are living very nice house. Ngunit sila po ay nabubuhay doon po sa mga bahay na may kisame, ibig sabihin sa mga magagandang bahay. So what happened to the Israelites? They were not able to receive the material blessing from God's hands. Kaya ano po nangyari sa mga Israelita? Hindi po sila nakatanggap na material na pagpapala mula po sa kamay ng Diyos. Yeah, verse 6 says, "You have sown much and bring in a little. You eat, but do not have enough. You drink, but you not filled with drink. You clothe yourself, but no one is warm. And he who wants wages to put into bags with holes." Kaya sinabi po dito, kayo'y nagasik ng marami, ngunit umaani ng kaunti, kayo'y kumakain, ngunit hindi kayo nabubusog. Kayo'y umiinom, ngunit hindi kayo nasisiyahan, kayo'y nagdaramit, ngunit walang naiinitan, at kayong tumatanggap ng sahod ay tumatanggap ng sahod upang ilagay sa supot na may mga butas. Yes, your bag has big holes. So, what will happen if you put the money, the bag, which has a big holes? Kaya po yung inyo pong supot, ito po ay may malaking butas, kaya ano mangyayari kapag nilagay po ninyo yung pera dito? Yeah, you cannot save the money. You will lose the money. Kaya hindi pa kayo makapag-ipon ng pera at mawawala po yung inyong pera. Yeah, verse 7, Haggai chapter 1 verse 7, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, pag-isipan ninyo ang inyong mga lakad. But if you read Haggai chapter 2, when the Israelites repent their sin and then they start to build the God's temple again, they were able to receive the God's blessing. Pero kung titinan po ninyo sa Haggai sa chapter 2, nang sila po ay nagsisi, muli po nilang itinayo yung templo at natanggap po nila yung pagpapala mula po sa Diyos. Yeah, it is also same. If we are not faithful in the material things, we cannot receive the blessing from God. Kaya parehas din naman po, kung hindi po tayo tapat sa mga material na bagay, hindi din po tayo tatanggap ng pagpapala mula sa Diyos. Let's open our Bible. Acts chapter 17. Gawa chapter 17. Buksan po natin sa Gawa sa chapter 17. (24-25). Magmula po sa verse 24 hanggang 25. Gawa, chapter 17, verse 24-25. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Ang Diyos na gumawa ng salibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto, siya na Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumitira sa mga templong ginawa ng tao, ni hindi rin naman siya pinaglilingkuran ng mga kamay ng tao, na para bang meron siyang kailangan, yamang siya ang nagbibigay sa lahat ng tao ng buhay at ng hininga at ng lahat ng bagay na ito. Yeah. Here,
Verse 25, nor is who worshipped with man's hands as though he needed anything, since he gives to all life, breath, and all things. Kaya sinabi po dito sa verse 25, ni hindi rin naman siya pinaglilingkuran ng mga kamay ng tao na para bang mayroon siyang kailangan, yamang siya ang nagbibigay sa lahat ng tao ng buhay at ng hininga at ng lahat ng bagay na ito. Yeah, as we just read Luke chapter 12, foolish rich man, right? God, if God takes his spirit tonight, yeah, he will die. And then it is nothing. Kaya gaya po ng ating nabasa na doon sa Lucas chapter 12, kung kukunin ng Diyos yung kanyang kaluluwa ngayong gabi, siya po ay mamamatay at ito po ay magiging walang kabuluhan. We are living and then we are still surviving by the grace of God. Kaya tayo po ay nabubuhay dahil po sa biyaya po ng Diyos. So we should not forget, everything what we have from God's hands. Kaya hindi po dapat natin kalimutan, yung lahat po ng mga bagay na mayroon tayo ay mula po sa kamay ng Diyos. Job chapter 41 verse 11 also says, everything on the heaven is mine. Kaya sinabi rin po sa Job chapter 41, lahat ng mga bagay na nasa ilalim ng langit ay sa akin. Yes, we should admit that. Even our, all things belongs to God. Yeah, all things belongs to God. Kaya dapat po nating aminin sa ating mga sarili na lahat po ng mga bagay ay nabibilang sa Diyos. Yeah. And also God commanded the Israelites when they, in case of the Israelite male above 20 years old, they should appear before God 3 times in a year. At sa kaso po ng mga kalalakihan sa mga Israelita, yung mga 20 taong gulang sa paitaas, kinakailangan po nilang pumunta sa harapan ng Diyos ng 3 beses sa isang taon. But they shall not appear before the Lord empty-handed. Pero hindi po dapat sila magpakita sa harapan ng Panginoon nang walang anumang dala. Look, Deuteronomy chapter 16. Sa Deuteronomio po, sa chapter 16. Deuteronomy chapter 16, verse 16 and 17. Sa Deuteronomio, sa chapter 16, magmula po verse 16 hanggang 17. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. 3 ulit sa isang taon ng iyong mga kalalakihan ay haharap sa Panginoon mong Diyos sa lugar na kanyang pipiliin, sa pista ng tinapay na walang pampaalsa, sa pista ng mga sanlinggo, at sa pista ng mga tolda. Huwag silang haharap sa Panginoon na walang dala. Bawat lalaki ay magbibigay ng kanyang kaya ayon sa pagpapala na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Yes, God commanded Israelite, they shall not appear before the Lord empty-handed. Every man shall give as he is able, according to the blessing of the Lord your God, which He has given you. Opo, sinabi po ng Diyos, huwag silang haharap sa Panginoon na walang dala. Bawat lalaki ay magbibigay ng kanyang kaya ayon sa pagpapala na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. It is not a matter of the much money or the little money. Kaya hindi po ito patungkol sa kung gaano kalaking pera o gaano kaunting pera. As the Bible says, as the Lord said, where there is the treasure, your heart also will be there. Kaya kagaya po na sinasabi ng Biblia, kung nasa ng iyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso. Yeah, if you really offer your heart to the Lord, you can also offer to the material things to the Lord. Kaya kung nagagawa mong ibigay yung puso mo para sa Panginoon, magagawa mo ring ibigay yung mga material na bagay para sa Panginoon. If you read the 2 Corinthians chapter 8, when the Macedonia church, they joined in the offering to help the Apostle Paul. Kaya kung titinan po ninyo sa 2 Korinto sa chapter 8, yung Macedonian church, sila po ay nakilahok para po sa pag-ibigay para kay Apostol Pablo. But at the time, the Macedonia church, they had a poverty. They are not rich. Pero although they are poor, they sent offering. Pero na mga oras po na yun, yung Macedonian church, sila po ay mahihirap at hindi po sila mayayaman, pero kahit na sila po ay mahirap, sila po ay nakilahok sa pag-ibigay. Because they were able to offer their heart to the Lord. Dahil nagawa po nilang ialay, ihandog yung kanilang puso sa Panginoon. Yeah, 2 Corinthians chapter 8. Sa 2 Korinto po, sa chapter 8.
Verse 2. Dito po sa verse 2, Okay, babasahin po po. kung paanong sa matinding pagsubok ng kapigatian, ang kasaganaan ng kanilang kagalakan at ang kanilang labis na kahirapan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob. Yeah, in their deep poverty, in the middle of the deep poverty, they were able to join in the offering. Kaya sa matinding kahirapan, sila po ay nakilahok dun po sa paghahandog. Verse 5, 2 Corinthians chapter 8, verse 5, basahin po natin ng sabay-sabay. 3:1, at ito ay hindi tulad sa aming inaasahan, kundi ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon at sa amin sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Yeah, here, they first gave themselves to the Lord. Macedonia church brethren, they were able to offer themselves to the Lord. That's why they were able to join in this offering also. Kaya yung Macedonian Church, ibinigay po muna nila yung kanilang sarili sa Panginoon, kaya nagawa din po nila makilahok sa pagibigay para sa Panginoon. As you know well, from the beginning of the Philippine Life for Mission, actually we have received a lot of the assistance and support from Korea Church. Gaya po ng nalalaman ninyo, nag-umpisa po yung Philippine Life for Mission, gaya po ng nalalaman ninyo, tayo po tumanggap ng mga malaking tulong mula po sa Korean Church. Yeah, when we construct the retreat center, also we have received a lot of the support from Korea. Kaya nung tinayo po natin yung retreat center, nakatanggap din po tayo ng malaking tulong mula po sa Korean Church. Even when we construct the Manila Central Church building also, we have received a lot of the support from Korea. Kaya maging yung pagtatayo po ng ating building, ito pong Manila Central Church, nakatanggap din po tayo ng napakaraming tulong mula po sa Korea. We need to think about why the Korean brethren, they send the offering to help, to support our Philippine churches. Kaya kailangan po natin pag-isipan, bakit yung mga kapatiran ng Koreano, sila po ay nagbibigay ng offering para po sa mga churches sa Pilipinas. Because our Korean brethren, they know the importance of the evangelism. Even the one soul is really precious than any other the material things. Dahil yung mga kapatiran sa Korea, alam po nila yung kahalagahan ng evangelism na yung isang kaluluwa ay mas mahalaga kaysa sa material na mga bagay. God desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. Ang Diyos ay nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. That's why they are willing to sacrifice themselves for the preaching the gospel. Kaya nga po handa po silang isakripisyo yung kanilang mga sarili para po sa pangangaral ng Ebanghelyo. Yeah. Our Manila Central Church, brothers and sisters, also, if we know the importance of the one soul, we should be ready to sacrifice for the preaching the gospel. Kaya maging sa ating pong Manila Central Church, brothers and sisters, kung alam po natin yung kahalagahan ng isang kaluluwa, dapat din po tayong magsakripisyo sa pangangaral ng Ebanghelyo. First, we have realized the grace of God, great love of God. Kaya pinakauna, naunawaan po natin yung dakilang pag-ibig ng Diyos. Truly born-again Christian, we have this heart. As the Bible says, with 116 verse 12, what shall I render to the Lord for all His benefits toward me? Kaya tayo po mga born-again Christian, meron po tayong puso na kagaya po nito sa mga awit 116 sa verse 12, ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin. I think the Macedonia church brethren also, they are really grateful for the God's grace. That's why they were able to join in this offering. Kaya sa tingin ko po, ganun din po sa Macedonian Church, talagang sila po ay nagpapasalamat sa biyaya ng Diyos, kaya nagawa din po nilang makilahok sa pag-ibigay. You know, when the Israelites, they build the tabernacle in the wilderness, the Moses told the Israelites, those who wanted to offer the material things, they bring it. At the time, Israelites, they brought a lot of the material things. Kaya gaya po ng nalalaman ninyo, nang inutusan po ni Moises yung mga Israelita na magbigay po sila ng pag-ibigay doon po sa tabernakulo, yung mga Israelita, nagdala po sila ng napakaraming material na bagay. Yeah, Exodus chapter 25. Sa Exodo po, sa chapter 25, verse 1-2, babasahin ko po. ang Panginoon ay nagsalita kay Moises na sinasabi, sabihin mo sa mga anak ni Israel na sila'y magdala sa akin ng isang handog, tanggapin ninyo ang handog para sa akin mula sa bawat tao na ang puso ay nagkukusang loob. Yeah, what is the condition?
from everyone who gives it willingly with his heart. It is right the heart who gives it willingly with his heart. Kaya ano po yung unang kondisyon? Sa bawat tao na ang puso ay nagkukusang loob, ito po yung tamang puso, yung pagkukusang loob. Yeah, God did not compel the Israelite to give the material things. Kaya hindi po pinipilit ng Diyos na magbigay yung mga Israelita ng mga material na bagay. Maybe among the Israelite, if they don't have any heart, they would not join. Marahil kung yung mga Israelita, wala po silang puso, hindi po sila makikilahok dito. But those who really thankful to God, yeah, they are willing to give it to the Lord. Pero dun sa mga talagang nagpapasalamat sa Diyos, sila po ay kusang loob na ibinibigay ito sa Panginoon. Exodus 35, Sa Exodo po, sa 35, verse 5, dito po sa verse 5, okay, babasahin ko po. kumuha kayo sa inyo ng isang handog para sa Panginoon. Sino mang may mapagbigay na puso ay magdala ng handog sa Panginoon, ginto, pilak at tanso. Yeah, here also, whoever is of willing heart, let him bring it as an offering to the Lord, gold, silver, and bronze. Kaya maging dito po, sinabi po dito, kumuha kayo sa inyo ng isang handog para sa Panginoon. Sino mang may mapagbigay na puso ay magdala ng handog sa Panginoon, ginto, pilak at tanso. Actually, King of Israel, the King David, he wanted to build the God's temple, but God did not allow for the David to build the temple. Kaya sa katunayan po, yung hari po ng Israel na si Haring David, gusto niya po na itayo yung templo ng Diyos, pero hindi pa ito pinahintulot ng Diyos. Because he was a soldier and then he shed the blood too much. Dahil siya po ay isang kawal at siya po ay nagpadanak ng napakaraming dugo. But King David, he wanted to prepare all the material things to build the temple of God. Pero si Haring David, gusto niya po na ihanda po yung lahat ng mga bagay para po sa pagtatayo ng templo ng Diyos. So Israelite, they were willing to join in this building the temple of God. Kaya maging yung mga Israelita, sila po ay kusang loob na nakikilahok para po sa pagtatayo ng templo ng Diyos. Unang Kronika, chapter 29. Sa unang kronika po, sa chapter 29, Unang Kronika, chapter 29, sa unang kronika, sa chapter 29, verse 9, verse 9. una po, dito po sa verse 9, Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Pagkatapos ay nagalak ang bayan, sapagkat ang mga ito ay kusang loob na naghahandog, sapagkat sila ay may dalisay na puso, na kusang nagandog sa Panginoon, at si Haring David ay labis na nagalak. Yeah, then the people rejoiced, for they had offered willingly, because with the royal heart they had offered willing to the Lord, and King David also rejoiced greatly. Yeah, they were rejoiced. They were very happy. They were really grateful. That's why they are willing to offer the material things to the Lord. Kaya sila po ay nagalak, sila po ay talagang nagpapasalamat, kaya sila po ay kusang loob na ibinigay yung mga material na bagay para po sa Panginoon. Unang Chronicle chapter 29 verse 14. Sa unang kronika, chapter 29, sa verse 14. Verse 14, okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit sino ba ako at ano ang aking bayan na kusang makapaghahandog sa ganitong paraan, sapagkat ang lahat ng bagay ay nagmumula sa iyo at ang sa iyo ang aming ibinigay sa iyo. Yeah, that's why King David. But who am I, and then who are my people, that we should be able to offer so willingly as this? For the all things come from you, and of your own we have given you. Actually, everything belongs to God, and we have received all things from God's hand. That's why we are willing to offer to God. Kaya nga po, lahat po ng mga bagay ay nagmumula po sa Diyos, at lahat po ng mga bagay ay para po sa Diyos, kaya nga kusa po nating ibinibigay yung paghahandog sa Diyos. Yes. So, as a truly born-again Christian, if we realize the grace of God, the love of God,
also we are willing to offer to the Lord. Kaya bilang isang mga born again Christian, kung naunawa natin yung pag-ibig at biyaya ng Diyos, tayo rin po ay naghahandog para po sa Panginoon. Yeah, Bible says God loves the cheerful giver. Kaya sinasabi po ng Biblia na iniibig ng Panginoon ang nagbibigay ng masaya. Yeah. If you don't have any mind, God will not accept it from your hands. Kaya kung wala ka pong ganitong isipan, hindi po ito tatanggapin ng Diyos mula po sa iyong kamay. But we have realized the grace of God, love of God. And then we were saved by the grace of God. Pero naunawaan po natin yung pag-ibig at biyaya po ng Diyos, tayo po ay naligtas sa biyaya ng That's Diyos. why we have the grateful mind. And that's why we also wanted to render to His grace. Kaya nga po, meron po tayong pusong mapagpasalamat at gusto po natin na suklian yung kanyang biyaya. Yeah. So today, according to this Luke chapter 16, as we learn, the verse 10, he who is faithful in what is least is faithful also in much. And he who is unjust is what is least is unjust also in much. Kaya gaya po ng ating natutunan dito po sa Lucas chapter 16 sa verse 10, ang tapat sa kakaunti ay tapat din naman sa marami, at ang di tapat sa kakaunti ay di rin naman tapat sa marami. Yeah. So God gave us the many kind of things. Yeah, that is the time and also talent, even the material things. We should all these things for the God's glory. Kaya yung Diyos, binigyan niya po sa atin yung napakaraming bagay. Una yung oras, pangalawa yung talento, pangatlo yung mga material na bagay, dapat po natin itong ibigay para po sa kaluwalhatian ng Diyos. Yeah, when we are really faithful in the least, the material things, we can be also faithful much bigger things. Kaya kung tapat po tayo sa kakaunti, magiging tapat din naman po tayo sa marami. Yeah. So, as we learn this Matthew chapter 16 today, we should bear in mind and we should use all these things for the God's glory. Kaya gaya po ng ating natutunan dito po sa Lucas chapter 16, dapat po natin itong tandaan na ibigay po natin ito para po sa kaluwalhatian po ng Diyos. Okay, let's all pray. Tayo pong lahat po ay manalangin. Holy and merciful our Heavenly Father God, thank you so much for the grace of your salvation. Banal at mahabagin naming Amang Diyos, maraming salamat po sa biyaya ng kaligtasan. We are the miserable sinner who was supposed to go to the eternal hell. Kami po yung mga miserable mga makasalanan na nararapat na mapunta sa impyerno. But you had compassion on us and you saved our spirit from the eternal destruction. Ngunit ikaw po ay nahabag sa amin at iniligtas mo po kami mula po sa walang hanggang pagkawasak. We know we have received everything from God's hand. Alam po namin na lahat po ng mga bagay ay natatanggap po namin mula po sa kamay ng Diyos. If we really know the grace of God, the love of God, we will use everything for the God's glory. Kung talagang nalalaman po namin yung pag-ibig at biyaya po ng Diyos, gagamitin po namin yung lahat ng mga bagay para po sa kaluwalhatian ng As Diyos. the Bible says, whether you eat or drink or whatever you do all these things for the God's glory. At gaya po ng sinasabi na Biblia, kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat para sa ikaluluwalhati ng Diyos. We really wanted to be the faithful, the servant of God, the steward of God. Nais po namin na maging tapat na mga lingkod at mga katiwala po ng We Diyos. would like to please God through our Christian life. Nais po namin mabigyang lugod yung Diyos sa pamamagitan po ng aming buhay Kristiyano. For the rest of the fellowship today, please be with us and guide us. Para po sa natitira po naming fellowship sa araw na ito, pakiusap, samahan at gabayan po ninyo kami. We pray in Jesus' name. Ito po yung aming panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen.